Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung display ng tablet na to. Diba? Napakalaki, 11-inch na yan guys. For only 9,000 pesos. Plus meron na yung malaking storage at napakagandang design. Diba? Hindi na mag-aakala no, na napaka-premium looking sa ganong kamurang presyo. Yo, what's up guys? I'm Rel D. Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon, excited ako sa tablet na re-reviewin natin. Dahil akalain nyo ba na itong tablet ito is for only 9,000 pesos, o diba? So this is the Huawei MatePad SE N11. Kaka-release lang nito and excited na akong i-share sa inyo yung experience ko dito. So huwag natin patagalin pa, pag-usapan na natin yan. Okay, so this tablet is powered by Kirin 710A and ang kanyang OS is Harmony OS 2.0. It comes with 6GB RAM and 128 of internal storage, or meron kayong another option na 8GB RAM and 128 of internal storage. Meron tong 7,700 mAh capacity na battery na talagang makunat at yung kanyang aluminum body na napakagandang design, plus 11-inch Full HD Plus IPS LCD display. So ilan lang yan sa, nagpabilib sa akin dito sa tablet ito. Plus yung pinakamas sulit talaga dito guys, yung kanyang 4 speakers na ang lakas din talaga at paparinig ko sa inyo mamaya. So para sa akin, no, doon pa lang sa specs niya, okay na siya. No? Hindi naman perfect tong tablet na to, no? Pero for its price, kahit paano yung specs niya is okay naman din. Na-unbox ko na rin pala ito guys, no? And syempre basic lang din naman yung laman ng kanyang mga box. Pero bago ko buksan guys, sabihin ko pala sa inyo muna na ito palang nakuha ko is yung 899 na variant. So flip cover lang yung aking nakuha. And syempre, yung kanyang laman is yung mismong unit na napakaganda guys, no? Kita nyo naman design pa lang napakaganda na. Plus yung user's manual and syempre yung kanyang charging cable at charging brick at yung mismong napakaganda rin na flip case. And pumunta naman tayo guys sa kanyang build quality. Natuwa ako na ang ganda ng kanyang design for its price, no? Meron siyang aluminum back and aluminum frame na napakaganda talagang tignan, plus meron niyang glass front and yung kanyang nipis guys, meron siyang 6.9mm thin at ang nipis din niya kahit paano, at yung kanyang gaan is meron siyang 475 grams at meron siyang mga flat na edges. Sa kaliwa guys, andito yung kanyang dalawang speaker plus power button. And then sa kanan naman yung kanyang dalawa pang speakers at yung kanyang Type-C port. And then pagdating naman sa taas, andito yung kanyang volume rocker at yung mic. So ayun nga lang guys, no, wala siyang micro SD slot. And para sa akin guys, yung ganitong size ng tablet which is 11-inch is yung perfect size para sa isang tablet. Kasi kahit saan ako magpunta or kahit anong bag yung gamitin ko, kasyang-kasya tong tablet na to. Kumpara sa isang tablet na 12-inch, nahihirapan akong dalhin yun. And ang maganda pa rito guys, magaan din talaga siya. And then sa display naman guys, uno kong napansin dito, halos pantay lahat ng kanyang mga bezel. So napakagandang tingnan at napakagandang panooran ng tablet na to. And then sa specs naman ng kanyang display, meron siyang 11-inch Full HD Plus IPS LCD display, 60Hz screen refresh rate, 1920 by 1200 pixels, 206 ppi, 16 by 10 aspect ratio. Kaya masarap talagang manood ng mga video dito kasi kung titignan nyo, halos sokop na talaga yung mga video sa mismong screen. Support na rin to ng Widevine L1. So makakaroon din tayo ng mga HD content sa mga streaming platforms. And para ma-protect naman yung ating mga mata guys, meron tong TUV Rainland certification, full range DC dimming, e-book mode at yung kanyang level brightness adjustment. So halos kumpleto na siya pagdating sa eye protection, no, para iwas eye fatigue. And wala naman akong problema sa kanyang display, accurate at maganda naman yung mga pinoproduce niyang color. Pagdating naman sa kanyang brightness, meron tong 400 nits peak brightness at okay lang naman yung sa akin na medyo bitin nga lang, pero expect na yan guys para sa isang tablet or isang IPS LCD na display. And pwede rin paglaruan or i-adjust yung kanyang color temperature. Okay, so pagdating naman sa kanyang presyoan, meron tong dalawang variant, yung 6128 and 8128. So yung 6128 guys is 8,999 and ang freebies lang niya is yung flip cover. Then yung pangalawa naman yung 8128 na variant and ang kanyang freebies is flip cover and M Pen. And hindi ko lang alam kung hanggang kailan yung promo na yan, no? And para sa akin guys, no, hindi worth it yung 12,000 para sa chipset or specs niya. So para sa akin, mas sulit yung itong 9,000 pesos na 8 or 6128 na variant. So mas sulit talaga to. And kung gagamitin mo naman to for work or for studies, wala rin ako naging problema dito guys. Nakapag-edit ako ng maayos dito sa Canva kagaya ng resume, thumbnail at marami pa. And pagdating sa mga kagaya ko na mahilig gumawa ng content, gamit na gamit ko rin talaga yung mga ganyang klase ng app. Pagdating naman sa video editing, nakapag-edit din ako ng maayos dito. Tawa din pala ako na nakapag-edit ako dito ng 4K resolution na video. So yes, okay siya pang edit using 4K na resolution. Di ko lang sure kung kaya niya ng pangmatagalan kasi yung inedit ko na 4K video guys is 2 minutes lang. So kung usapang video
editing, okay na okay tong tablet na to. Pwede at may enjoy mo dahil mas malaki yung kanyang display. Pagdating naman sa multitasking, kaya niya yung split screen at alam niyo ba na pwede pa kayong mag-add ng dalawang apps. And take note guys, no, hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag, kahit sabay-sabay na nakabukas yung 4 na apps na yan. By the way guys, isingit ko lang pala itong pen na to. Mas gusto ko to dahil mas mura siya at mas gumagana siya sa lahat ng mga devices basta touchscreen. Kasi pag bibili ka nga naman ng Huawei MatePad SE 11 na may kasamang pen is 12K na yung aabutin mo. So mas maganda yung 9K na lang at bumili na lang kayo ng universal pen. Meron din pala itong Hisense sound effect na pwede mong timplahin, depende sa inyo, kagaya ng 3D audio, natural, standard, or yung 3D audio na may iba't ibang klase ng effects. At meron din siyang kasamang equalizer para ma-enhance yung inyong sound quality via Bluetooth. And then sa security naman, wala siyang fingerprint, so face unlock lang siya. So para sa akin wala akong problema dyan. Fast and accurate naman yung kanyang face unlock. Okay, so pumunta naman tayo sa kanyang speakers. Actually, no, pag talagang mga speaker, talagang normal na magaganda yung kanilang mga speaker. Pero itong si MatePad SE 11, meron siyang 4 speakers. So, dalawa sa kaliwa. Hindi ko na kung makikita nyo guys. Ayan, dalawa sa kaliwa. And then, dalawa sa kanan. Actually, wala naman ang problema sa kanyang speaker na. Pero, kayo pa rin ang humusga ng kanyang design. This is the Nubia Neo 2 5G and meron na rin niyang gaming shoulder triggers for only 10,000 pesos. So, ang tanong, sulit ba talaga itong phone na to? Para natin patagalin pa guys, umpisa na natin. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Feraldi Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon guys, ito yung first time na magre-review ako. So see guys, ayun yung sinasabi ko sa inyo, no, kahit pa paano itong tablet na to, may malakas na speaker, kahit pa paano okay naman yung kanyang bass, pero para sa akin wala akong problema sa kanyang speaker. Lalo na pag manonood kayo dito ng music or mag-play kayo ng games, para sa akin 100% ang ganda ng kanyang 4 speakers. And sa processor naman, meron siyang Huawei Kirin 710A 12nm na chipset. Ang kanyang OS is Harmony OS 2.0. Ang kanyang GPU is Mali G51. Ang kanyang RAM is 6 and 8 at ang kanyang internal storage is 128 of internal storage. Okay, so kung usapang gaming, okay dito yung mga basic games. Nakapaglaro ko dito ng Bloodstrike na hindi ako nakakaramdam ng kahit anong lag, kahit nakasagad yung kanyang graphics. Kita nyo naman guys, so na-enjoy ko talaga maglaro dito, lalo na pag yung mga shooting games kagaya nitong Bloodstrike at COD. Sa COD naman, kaya niya ng medium graphics at high frame rate. So kahit pa paano, kayang laruin itong COD mobile at hindi naman ako nakakaramdam ng kahit anong frame drops or lag. Yun nga lang, hanggang medium graphics at high frame rate lang siya. Pagdating naman sa Mobile Legends, kaya niya ng high frame rate at ultra graphics. And actually, no, kahit naman yung mga patatas na chipset, kayang-kaya tong larong to. So alam naman natin na kayang-kaya din to ng chipset nitong si Huawei Pad SE 11. So in short, pwede to pang gaming. Yun nga lang, huwag kayo mag-expect na malakas siya or pwede rin siya sa ibang mga malalakas na game. So para sa akin, for casual gaming lang tong si Huawei MatePad SE 11. And then ito naman yung kanyang score sa Antutu benchmark. Umabot ng 231,000 plus points. And then pagdating naman sa Geekbench, ito yung kanyang mga score sa CPU and GPU. So medyo mababa nga yung mga score niya pagdating sa ganyan, no? Pero kahit paano, okay naman yung kanyang result sa throttling test. Pagdating naman sa camera, meron siyang 8 megapixel main camera, 5 megapixel selfie camera. Ang video recording niya sa rear is 1080p at 30fps. Ang video recording naman niya sa selfie is hanggang 720p at 30fps. So hindi na ako nakakuha ng maraming sample shots kasi expected naman na hindi kagandahan yung camera nitong tablet na to since mura nga lang siya and alam naman din naman focus ng tablet na to yung kanyang camera. So in short, yung mga kuha ko is medyo maraming noise at hindi ganun ka-detailed. And then same din sa selfie camera, talagang alam mo yung titignan nyo talagang medyo washout na talaga yung mga kuha ko. And yung kanyang video recording sa front hanggang 720p at 30fps. So I guess hindi mo ito magagamit or pang selfie, siguro pang video call na lang. Sa kanyang battery naman, meron siyang 7,700 mAh capacity, 22.5 watts wired charging at 5 watts reverse wired charging. So pagdating sa kanyang battery guys, no, wala rin akong problema. Umaabot sa akin to ng 1.5 araw. And then yung kanya namang charging speed from 5 to 100% is inaabot lang ng 1 hour and 43 minutes. So halos 2 oras na rin yung kanyang charging time. Okay, overall guys, ang masasabi ko sa tablet na to is sulit siya for its price, no? Kung ang bibili nyo talaga is yung 6128 na 9,000 pesos, no? And alam mo yung sulit naman siya, maganda yung kanyang display. Para sa akin yung pinaka-highlight ng tablet na to is yung kanyang display at yung kanyang 4 speakers. And then hindi man ganun kalakas yung kanyang chipset or yung kanyang specs, no? Actually, pwede na siya. For example, for work, for studies, multitasking, some casual games, okay naman na siya, no? Yung nga lang, huwag talaga kayo mag-expect ng sobra-sobra sa tablet na to. Pero alam mo yun, sulit man siya, pero may mga alam pa akong ibang tablet na mas sulit
mas malakas yung specs sa ganitong kapresyon. Pero again guys, no, hindi ko masisi to eh. Kasi alam natin na yung Huawei is pang matagalan talaga and matibay din talaga. So kahit pa paano sulit din na tong tablet na to. And ayun lang guys, no, maraming salamat sa inyong lahat. Kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. Siyempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Peace!